Tama ang ginagawa mo pag hinahanap mo ang FDA approved bago ka bumili ng isang food supplement or isang produkto. Pero yung dating paraan ng pag-check ay through certificate. Hinahanap natin ang certificate ng FDA kung approved ba yung produkto. Binago na po yan ng FDA. Dahil sa tingin ko, madali kasi itong counterfeit o pwedeng gawin or i-fake yung certificate para lang mapakita or may mapakita sa mga mamimili. Para makatiyak tayo, ito na yung bagong pamamaraan kung paano i-check kung ang produkto ay FDA approved. Una, tingnan nyo po yung label ng mga product. Titingnan nyo po dun sa 45 capsule, 15 servings, no? Sa ilalim no, nandun yung FR number. That's FDA number. Binigay sa atin yan ng FDA, patunay na tayo ay aprobado. Yun ang unang hakbang. Baka mamaya, madali lang naman mag-print niyan eh. So, para mas makatiyak tayo, pumunta tayo dun sa tinatawag nilang portal, FDA portal. Kasi gobyerno po ang nagre-rehistro at nagmamanage ng website na to. Pupunta lang tayo sa www.fda.government, tapos mayroon ng portal doon to check if the product is registered. Kapag nandun na kayo sa portal, iselect nyo lang kung anong food category ang gusto nyong i-search. Example, food or supplement. Magkakaiba ng category yan. Piliin nyo lang po doon. After that, i-type nyo po yung product name, brand, or FDA registration number na nakikita nyo sa label. Doon nyo makikita kung nakalista doon sa portal ng FDA. Pag ganyan po ang pagsasearch nyo, legit po ang FDA na pinakita sa inyo. Pag nakita nyo yung registration number is nandun sa FDA portal. Ngayon, kapag hindi nyo nakita doon, malamang sa malamang, hindi po FDA approved yung binibili yung produkto. Ito po yung pwede nyong gawin. Ilalagay ko yung link sa taas, yung FDA portal. I-click nyo lang yan. Ida-direct kayo niyan sa website, FDA website or fda.com. Ngayon, makikita nyo dyan yung home sa ilalim. Bababa lang po kayo. No? Pagkatapos, i-click nyo lang po yung food products kasi po, nandun po tayo sa food category because hindi naman po tayo drugs. Kung ang sinesearch nyo po is Max GXL, Salgevity, or Max product, no? Max 357, Max 1. Yan po, nakaregister po tayo sa FDA. Under sa food product, i-click nyo lang po yung all. Okay? So, pagka-click nyo dun sa all, lalabas ngayon dun sa, mayroong search button yan. Okay? I-type nyo lang po yung particular product, like example, Max GXL. So, i-search nyo. Then, lalabas ngayon yung registration number. Ayun, kitang-kita, no? Tapos, makikita dyan yung product name at yung brand name. Tapos, may makikita kayo doon, type of product, high-risk food product. Oh, panibago na naman question yan, no? Bakit high-risk food product? Ang ibig lang sabihin po ng FDA sa paglalagay ng high-risk food product type, ibig sabihin, kailangan siyang store sa secured, safe, and clean environment or place or storage. Kasi high-risk food product po siya. Madali po siyang masira pag hindi maayos ang pag-handle natin sa kanya. Kaya ingatan po natin. Actually, nakalagay din na high-risk food product ang mga tubig. Even waters, high-risk food product ang nakalagay na type. So, wag po tayong maalarma dun sa salitang high risk. Ibig lang sabihin, pinag-iingat tayo ng FDA na wag basta-basta ilagay sa nakabilad na araw or expose sa hindi magandang environment ang produkto. Kasi pag na-expose siya, high risk na po para i-take it. Okay? So, sana po nakatulong ang video na to para magkaroon kayo ng latest na kaalaman kung paano mag-check kung ang produkto na binibili nyo ay FDA approved. Bye!